Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mavs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan para sa isa na namang reaction, video at komentaryo. At ngayon ay pag-uusapan natin ang video mula sa channel ni PH TV. At ito na nga mga babayan, sabi nga po niya dito, Hu Jintao, binalaan si Xi. Buong mundo ang makakalaban ng China kapag sinalakay ang West Philippine Sea at Taiwan. Well, totoo naman po yan, no? Marami talaga makakalaban ng China, no, pag sinalakay nila o kung ano man ang gawin nilang hindi maganda diyan sa West Philippine Sea at Taiwan, mga kababayan, no. Pero syempre bago ang lahat, don't forget to subscribe sa channel ni PH TV. Nandiyan sa ibaba ang full video link. Pa-click nyo lang po at subscribe at suportahan natin ang kanyang mga video uploads. At syempre shoutout sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin po ang notification bell para ma-notify kayo sa mga latest video uploads natin. Bueno, huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go! Iniulat na sinabi umano ng tagapagsalita ng People's Liberation Army na hindi sila nababahala sa plano ng Pilipinas na magpadala ng karagdagang barko sa West Philippine Sea dahil alam nila na mahihirapan umano ang bansa na kumprontahin ang Chinese militia. Sinabi ni Senior Colonel Wu Chan, ang Director General ng Information Office ng Ministry of National Defense ng China, na hindi umano sila nababahala sa gagawing additional deployment ng mga Philippine vessel sa South China Sea. Well, alam naman natin talaga, no, na wala tayong laban, no, sa puwersa at sa dami po ng barko ng China, no, na naka-deploy ngayon dyan sa South China Sea at lalong-lalo na dyan po sa West Philippine Sea, mga kababayan. No? Sa dami ba naman ng Chinese militia vessel ng China at China Coast Guard, di ba? Anong laban ng mga barko natin dyan, di ba? Ang problema kasi, mga babayan, no, napabayaan po yan, no, nung mga nakaraang administrasyon. Di ba? So, makikita natin, no, wala na tayo halos magawa Sa tingin ba ninyo, pagka binawi natin yung mga artificial island na kanilang ginawa po dyan, papayag ng basta-basta itong China? Hindi. Di ba? Ang problema, napabayaan natin, no, yung mga isla na yun at naging base militar na nga po ngayon ng China. No, dati sabi nila sisilungan lang ng mga mangingisda nila, no, ng mga Chinese fishing vessel. Pero malaking panloloko po yung ginawa ng China. 'Di ba? Malaking panloloko, mga babayan. Bakit? Unti-unti tinransform po nila 'yan sa isang mga military base po nila. No, ganun po nila niloloko yung mga tao, mga kababayan. Diba? So, tuloy natin. Sinabi niya na wala umanong kakayahan ang gobyerno ng Pilipinas na kumprontahin ang kanilang mga fishing boats sa South China Sea at kampante sila dahil sapat umano ang kanilang mga Coast Guard ships na nakadeploy sa nasabing karagatan. Sobra pa nga, di ba? Binigyang diin naman ni Wu Chan na dapat umanong umiwas na lang ang Pilipinas sa anumang gulo dahil alam ng Manila na ang China lamang ang may tanging karapatan at kakayahan na pangalagaan at proteksyonan ang South China Sea. Iniulat ito matapos kinundi na ng mga Philippine officials ang patuloy na ginagawang panghaharas at agresibong pag-uugali ng mga Chinese vessel dahil sa muling pagtatangka nito na harangan ang mga Philippine troops na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na kasapi rin ng NTF West Philippine Sea na muli nilang ikinalulungkot at kinokondina ang patuloy na iligal at agresibong pag-uugali ng Chinese Coast Guard at militia sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Yun nga po yung isa sa nakakalungkot yan, mga babayan, no? Parang wala tayong magawa, no, dyan sa ginagawa na yan ng mga illegal na pagpasok ng mga barko ng China dyan po sa West Philippine Sea. Lalong-lalo na, no, sa exclusive economic zone ng Pilipinas, di ba?
Binigyang diin ni Malaya na tanging ang gobyerno ng Pilipinas lamang ang mayroong sovereign right na magsagawa ng mga law enforcement operations sa lugar dahil ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ito ang tugon ni Malaya sa mali umanong pahayag ng Chinese Coast Guard na kung saan sinabi nito na mga Philippine vessel ay iligal na pumasok sa kanilang karagatan ng walang pahintulot mula sa Chinese government at inakusahan na nagsasagawa ng iligal na transportasyon ng mga construction materials sa BRP Sierra Madre. Noong September 8, nagsagawa ng panibagong resupply mission ang AFP kasama ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal para sa mga Philippine Marines na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre, isang grounded na Navy ship na nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa Ayungin. Ngunit habang naglalayag ang mga Philippine vessel, hinaras sila ng 4 na Chinese Coast Guard ships kasama ang ilang mga Chinese militia at sinabi na sinubukan umano silang palibutan ng mga barko ng China. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na nagkaharap na umano ang mga barko ng Philippine Navy at Chinese Coast Guard malapit sa Ayungin Shoal at sinabi na nagkagirian umano ang mga tripulante ng hukbong dagat at mga Chinese. Sinabi sa report na sinubukan umanong harangan ng Chinese Coast Guard Vessel 5201 ang BRP Andres Bonifacio ng Philippine Navy na nagsasagawa sana ng pagpapatrolya malapit sa Ayungin Shoal. Ngunit sinabi ng Philippine Navy na hindi umano sila nagpatinag at binalaan nila ang Chinese Coast Guard na kung susubukan nilang lumapit sa BRP Andres Bonifacio, mapipilitan umano silang gumamit ng dahas. Paulit-ulit din umanong sinabi ng Chinese Coast Guard sa radyo na dapat umalis ang Philippine Navy sa lugar dahil nasa loob sila ng teritoryo ng China, ngunit iginiit ng hukbong dagat na sila ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at pinagsabihan ang mga Chinese na sundin ang international na batas. Iniulat ito matapos itinanggi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. ang ulat na tumanggi ang gobyerno ng Pilipinas na lumahok sa trilateral naval drill ng Japan, Estados Unidos at Australia sa South China Sea. Sinabi ni Browner sa media na yung nabasa nila sa Kyodo News ay kasalukuyang vini-verify sa kanilang counterpart sa Japan, Estados Unidos at Australia at kung meron silang activities na ganon ay hindi sila informed tungkol dito. Binigyang diin niya na hindi totoo yung sinasabi ng media na nag-decline ang Armed Forces of the Philippines sa pinaplanong pagsasanay at nilinaw niya na hindi umano sila sumama o nag-commit ng barko. Pero 'di ba may mga ginagawa na rin talaga no na mga joint exercises, joint patrol diyan po sa West Philippine Sea kasama ang iba't ibang bansa. Like ngayon nga pinag-uusapan no inaayos pa yung agreement no parang visiting forces agreement between Japan at saka ng Pilipinas, mga kababayan no. Ganun din no sa Australia at nagparating din no ng interest no itong Germany, mga kababayan no na magpapahatid din ng tulong no diyan po sa West Philippine Sea at mga exercises din no gusto rin nila no natulungan talaga ang Pilipinas pagdating po diyan sa issue ng West Philippine Sea at talaga nakikita natin na ang China, mga kababayan ay kinakabahan po no sa mga posibleng mangyari no sa posibleng paglakas po no ng iba't ibang bansa diyan po sa West Philippine Sea na sa kung saan sumusuporta po no sa Pilipinas. Okay, tuloy natin. Binanggit ng ilang hindi pinangalanang opisyal na iniulat umano ng Kyodo News Agency na mga puwersa ng Japan, Estados Unidos at Australia ay magsasagawa ng joint naval exercise sa South China Sea. Sinabi sa report
ng Japan Maritime Self-Defense Force ay ipapadala ang kanilang pinakamalaking destroyer na tinawag na Izumo, habang ang Royal Australian Navy at ang US Navy naman ay inaasahang magpapadala ng kanilang mga amphibious assault ship na Canberra at Amerika. Sinabi naman ng ilang mga sources na kinansila ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang paglahok sa nasabing drill dahil ang gagamiting mga aircraft ng tatlong nasabing bansa ay masyadong malaki para lumapag sa mga barko ng Pilipinas. Yan po, no? Unconfirmed po yan mga babayan. Alright, so yan mga babayan, no? Kayo, anong masasabi ninyo, no, dito sa mga balita na to? I-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yan pag-usapan, alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel, at kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.